mga simpleng sakit na pero nakamamatay. Ito po yung mga i-discuss natin sa araw na to. Una-una to, mababa ang potassium. Yan, pag mababa ang potassium, babantayan natin yan. Matinding allergy. Yan, may namamatay din dyan. Makirot ang dibdib, syempre makabog, may na heart attack. Hingal, hirap huminga. At yung namamayat pero hindi naman nagda-diet. Yung biglang namamayat, babantayan natin yan. Ha? So, unahin po natin. Merong mga Pilipino, mababa ang potassium. Hindi natin alam bakit mababa ang potassium eh. At itong pagbaba ng potassium ay pwedeng makamatay. Kahit sa ospital, marami na ako nakikita nito. Palagay natin kung sobrang init, pinapawisan, mababa potassium. Yung iba nagtatae, pawis ng pawis, babagsak din potassium. Pero may mga tao talagang parang pwedeng may sakit sa kidneys or pwedeng wala lang cause. Like to si Doc Lisa, medyo mababa ang potassium niya. Kailangan niya uminom ng potassium supplements eh. Para malaman kung mababa ang potassium ninyo, ang pinakamaganda talaga sa lahat, magpapa-blood test tayo. Mura lang ang blood test, baka 50 pesos, 100 pesos lang. Pakuha ng dugo, papacheck potassium, makikita kung mababa. Kung mababa, kailangan ng pagbabago sa pagkain at gamot. Pakita natin ha. Ito ang causes ha, bakit bumababa ang potassium. Tignan nyo po ha, baka meron kayong kamag-anak. Yan, sobrang nagtatae, diarrhea, kulang ang pagkain sa mga prutas, gulay, bumabagsak din ang potassium. Meron mga sakit sa tiyan, bumabagsak din ang potassium. Ito po ay sobrang delikado ang mababang potassium. Yan ha. Yung mga nagsusuka, pwede rin bumaba ang potassium. Ibig sabihin, nauubos yung sustansya ng katawan eh. Yan, yung mga may... Ito po ang mga sintomas. Papakita ko sa inyo mga symptoms, ha. Ang symptoms, kung mababa ang potassium, yung malala na, nanghihina ang paa. Parang walang lakas ang paa. Unang-una, yung paa mo na, walang lakas. Tapos yung binti, parang hindi makalakad, weakness, fatigue. Yung tiyan, mabagal ang galaw. Tapos, sa paghinga, minsan nahihirapan. Parang mahina. Kahit yung pulso, humihina din. Pero, ang pinaka-common talaga na sintomas, yung mahina yung paa, hindi makalakad. O yung abnormal yung tibok ng puso, mababa din ang potassium. Actually, itong sakit, medyo kinakatakot ko to. Kahit sa ospital, pag merong pasyente sa ospital, matagal tayo. Siyempre, sa ospital tayo lagi. Lagi ko tinuturo sa residents, huwag mong kalimutan i-check ang potassium ng pasyente. Siyempre, may blood test eh. Pag hindi mo nakita yung potassium mababa, hindi na mo nagamot, kinabukasan pwedeng mamatay na yung pasyente. Ganun kabilis yun. Kasi yung potassium, yan ang nagko-control ng tibok ng puso. Sobrang taas ng potassium, masama. Sobrang baba, masama. Ang mga electric chair, yung mga pinapatay sa death penalty, potassium ang binibigay. Tinataas naman yung sobra. Ito, tinuturo ko sa inyo, sa Pilipinas, kadalasan mababa. Sa init, sa sustansya, at hindi natin alam, baka meron tayong mga ibang sakit. So yan ha, pag mahina ang paa, walang choice, papacheck tayo ng serum potassium. Napakadali lang yan. Ito po yung mga pagkain makakatulong para tumaas yung potassium. Alam naman natin, saging, di ba? Pero bukod sa saging, meron tayong mga prutas, yan, avocado, mataas, patatas, mataas, squash, spinach, mga gulay, buko, mura lang ang buko, di ba? White beans, mushrooms, saging, nakakataas din yan ng potassium. Ito po ha, tingnan nyo ha, very healthy to. Kaya ako, araw-araw, kailangan meron kayong makakain nito. Patatas, pati yung balat. Saging. 2 saging, 3 saging, isang araw, okay lang yan. Avocado, orange juice, fish, spinach. Pero ikukwento ko po sa inyo yung pinakamahalagang tip. Ito kasi mga tip, ito yung simpleng tip eh. Simpleng tip na sa libro, na pag mababa potassium, kain ka lang saging, okay na. Pero, ito po yung mahalaga na dito nyo lang sa FB Live mapapanood. Ayon sa mga kaibigan kong kidney specialist eh. Si Dr. Elizabeth Montemayor, nephrologist siya,
Meron ako mga article siyang nagtuturo sa akin na nagba-viral nga yung mga tips ni Dr. Montemayor. Sabi niya, sa libo-libong pasyente niyang bumabagsak ang potassium. Marami sa kanila, marami sa inyo, pinapakain nito lahat. Mababa potassium, di ba? Daming symptoms. Nagloloko ang puso, mahinang paa. Pinakain niya lahat ng saging. Ayaw pa rin daw tumaas ang potassium. Bakit? Hindi natin masabi. Minsan, may mga tao, patulad to ni Doc Lisa, kahit pakainin mo ng saging, ayaw tumaas yung potassium. Ang kailangan nila talaga para tumaas yung potassium supplement. Okay? Marami, iba-ibang mga brands. Doc Lisa, ano nga yung mga brand dati? Dati, ang uso, Kalium. Ay, na out of stock ata yung Kalium na brand eh. Ngayon, K-Lite na ang available. Di ba? K-Lite. Pero sa ibang araw, baka iba naman magiging available. So, ang pag-inom nito, kadalasan, 1 tablet a day. Si Doc Lisa, lika. Dito ba? Itong babae hindi pwedeng mamatay sa mababang potassium. Nagkamuntik-muntikan ka na sa potassium mo. Saka sa betchin mo, di ba? Yes. Bumagsak potassium niya, 3.2. Na emergency room kami. Nagbayad kami 10,000. Nagloko yung tibok ng puso niya dahil bumagsak ang potassium niya. Bakit nga mababa potassium mo? May mga tao talagang bumababa ang potassium, May lalo ganun na eh. dito sa Pilipinas, siguro laging pawis ng pawis, tapos konti lang yung kinakain na marami palang potassium. So, Yeah. dapat yung mapagkain natin, maraming taglay na potassium. Sa kanya, ang symptoms, hindi pa nanghihina. Yung puso, mabilis, tugudugudug. Gano'ng kabilis? Mabilis na tibok, more than 120, ganon. Na nga, talagang lahat na ng dasal, dinasal natin. Pero nakuha sa K-Lite, di ba? Iniinom mo. So, everyday na yon. Paano? Half tablet? 1 tablet ang inom mo? Kulang po ang kalahating tableta sa akin. 1 tablet is okay. 1 tablet a day. Wala namang masama, di ba? Okay. Wala naman. Kasi pag check natin, tama-tama lang Oo. din yung level. So, titimplahin nyo po. Ang pinakagusto kasing level ng, thanks Doc Lisa, ang pinakagusto kasing level ng potassium sa katawan natin, yung gusto ng puso, mga 4.5 eh. Mga 4, yun ang ideal. Pag mababa, magloloko. Pag mataas, magloloko. Yan ang sabi ni Dr. Elizabeth Montemayor. Makinig kayo lahat ha. Okay to lahat. Healthy to. Ito kinakain ko. Pero pag yung low potassium ninyo ay talagang hindi makalakad, balik-balik sa ospital, kailangan nyo na nitong potassium supplement. Si Doc Lisa, yung K-Lite niya, yun ang available ngayon, 1 tablet a day. Sa ibang araw, sa ibang pasyente, baka 2 tablets. Ayaw mo sobra, ayaw mo kulang. Okay? So, yan ang tip ko. Number 1, ha? Kung meron kayo sintomas, magpa-check kayo ng serum potassium. Baka ito lang sakit nyo, buhay na kayo. Sayang yung buhay kung mamamatay na lang dahil sa low potassium. Okay? Second naman, pangalawa na tayo sintomas, na simpleng sintomas, pero nakamamatay pala. Allergy. Ha? Allergy. May tao, sa mga nakikinig sa atin, hindi mo alam, may iba-iba kasi yung ginawa ng Diyos sa atin. Eh. May iba, pwede uminom ng antibiotic, pwede kumain ng manok, seafoods, alimango, hindi mag-allergy. Pero may tao, pakainin mo bigyan mo ng amoxicillin yung ibang tao, kita mo mamaga yung mukha. Yung iba, bigyan mo ng cotrimoxazole, talagang magsusugat ang buong katawan. Magsusugat, talagang hindi nagagaling yung mga sugat. Steven Johnson's, may ganon. Kaya, kaming mga doktor, maingat kami sa allergy. Hindi ito simpleng allergy na, uy, allergy, Makati, ay, pantal allergy. Yun, baliwala lang yung ganong allergy. Inuman mo lang ng loratadine, inom ka lang maraming tubig, okay na yung ganong allergy. Itong iba, anaphylaxis eh. Ibig sabihin, matinding allergy. Kami mga doktor, sa chart ng pasyente sa ospital, pero kunyari may pasyente, nako-confine, sa chart, sa labas mismo, ilalagay ng malaking letra, alam nyo ano ilalagay namin? Allergy. Ilalagay namin allergy, antibiotic, penicillin. Do not give this patient. Kasi may infection siya, bibigyan mo antibiotic, hindi mo alam may allergy. Hindi mo na itanong, may allergy pala. Bawal.
Kaya sasabihin nyo sa akin, Dok, anong gamot? Reseta mo sa Facebook. I-post mo. Hindi ko nga mareseta kasi hindi ko alam kung may allergy ka dun eh. Di ba? Baka 1% may allergy. So, ano sintomas ng allergy? Yan. Pakita natin. May mga tao, siyempre may allergy sa itlog, pero bihira lang. Gatas, bihira lang. Nuts, shellfish, depende. Iba may peanut, pero very healthy to lahat eh. Kung wala kayong allergy, kainin nyo yan, walang problema yan, ha? Masustansya. Pero kung meron kayong nakain, nakita nyo, nagpantal-pantal siya, oh. Ganito ang allergy, oh. Namaga yung mata, oh. Kita nyo, oh. Paga yung mata, oh. Okay lang kung ganyan lang, tsaka magalang sa mata, mabubuhay pa yung pasyente. Pero pag umabot na tayo sa hingal, ito na yung mga hindi magandang sintomas ng allergy. Pag umabot na kayo dito sa coughing, inuubo na, humuhuni na, hindi na makahinga, chest pain na, yung, alam nyo naman yung masikip yung paghinga, di ba? Yung masikip, yung may tunog eh. Parang sabi nga nila, parang humihinga ka sa straw eh. Pag hirap na, matindi allergy, dadalhin sa ospital. Merong emergency na binibigay na gamot. Ha? Kaya kung ano man ang allergy ninyo, isipin nyo sa antibiotic, sa gamot, sa pagkain, dapat alam nyo na yan. Bakit kayo nagkaroon yan? Yan ang gawa ng Diyos sa atin eh. Iba-ibang talent. Yung iba sobrang talento, yung iba nabigyan ng allergy. Iba-iba po. Okay? So, pag sa hospital, binibigyan ng epinephrine shots, adrenaline shots. Ha? So, tandaan nyo ha, ang gusto ko, number 1 kanina, potassium nyo, kailangan normal. Ako, so far, normal naman. Si Doc Lisa, alam ko na mababa, kaya babantayan natin yan lagi. Kayo, ipacheck po serum potassium. Next, kung may allergy or wala. Ako, ang allergy ko, Doc Lisa, sa mga sunblock. Pag makapal yung sunblock, namumula ako. O yung pag uminom ako na isang minsan, kung antibiotic tapos walang laman ng tiyan, masyado matapang, medyo parang nangangati din. So isipin nyo, kung kayo ay may ganung allergy, iwas na kayo. Ha? Okay. Ito, pangatlong sintomas, kala mo simpleng sintomas, pero nakamamatay pala. 4 lang itong ituturo ko. Ito na number 3. Okay? Ito, masakit sa dibdib. Ito talaga pinaka-common. Number 1 cause of death sa Pilipinas ay heart attack. Sobra kasi common, binabaliwala natin. Sa araw, 250 ang namamatay. Pero mo, 250 na Pilipino or more namamatay bawat araw sa heart attack kumpara sa mga ibang sakit. Bakit mahirap siya gamutin? Yung sintomas niya kakaiba eh. Hindi laging masakit ng dibdib eh. Kita niyo sa babae. Oh. Ito yung common. Yan, masakit ng dibdib, parang may nakadagan. Yan, alam mo, heart attack yan. Pero yung iba naman, patusok-tusok lang. Oh, heart attack na rin pala yan. Ito po, tandaan nyo to. Hindi to magandang sintomas. Pinapawisan ng malamig. Pinapawisan ng malamig. Tingnan mo yan. Ako nakaramdam na ng ganito eh. Yung mga na-heart attack, bago sila ma-heart attack, 1 day before, 1 month before, parang iba yung pakiramdam eh. Parang pinapawisan. Cold and clammy ang tawag namin dyan sa medical term. Malamig ang kamay, basa at parang walang dugo eh. Parang walang dugo. Alam mo anong cause nun? Mahina ang tibok ng puso. Hindi na bibigyan ng dugo ang buong katawan. Kaya kumukonti ang daloy, kaya nagbabasa. Although, pag may nervyos kayo, may panic attack, pwede rin naman magkaroon ng ganitong sintomas. Wala naman kayong sakit sa puso, pero hindi mo masabi. Lalo na ngayon sa Pilipinas. Ito pa, biglang nahihilo, lightheaded, biglang nahilo lang siya. Pwedeng heart attack na yan. Nasusuka. Nasusuka. Fatigue, biglang napapagod. At ito, hindi makahinga. Yan ang mga symptoms natin ng heart attack. Okay? Ang first aid natin, ngayon siguro ituro ko sa inyo, no? Paano nyo malalaman kung heart attack or ulcer lang? Yan naman ang problema ng lahat sa atin, di ba?
Ang dami sa ating may ulcer, di ba? Ang daming may GERD, gastroesophageal reflux. Ang daming mahapdiyang sikmura. Sabi mo, okay lang yan, okay lang. Paano mo malalaman kung gutom ka lang ba o heart attack na at kailangan na dalhin sa ospital? O, tuturo ko sa inyo yung dalawang symptoms, ha? Siguro unahin natin yung simple, yung ulcer lang at masakit lang ang sikmura. Pareho kasing dibdib yan, eh. Sa ulcer, syempre, ulcer, mas madali gamutin kumpara sa heart attack. Sa ulcer, ang masakit, banda rito sa may sikmura. Okay? Dito. Sa may buto. Meron tayong buto dito. Pero sa heart attack, ito rin eh. Parehong-pareho din. Parehong lugar. Parehong-parehong lugar. Yung heart attack, hindi talaga sa dibdib sa taas, sa sikmura din. So, parehong lugar, ulcer at heart attack, sinisikmura. Pero sa ulcer, kadalasan, may maasim na lumalabas dito. Kasi ulcer, acid eh. So may umaakyat na acid dito na maasim, parang malapot na laway. Plus sa ulcer, mula sikmura, aakyat din sa dibdib, aakyat yung acid. Diba? Sa GERD, aakyat din yan. At sa ulcer at yung mga sakit sa tiyan, kadalasan yung nalilipasan ka kumain, pag gutom na gutom, masakit. Tapos pag kumain, minsan nawawala. Yan ang ulcer. Tsaka yung ulcer, matagal. Pwedeng 1 oras, 2 oras, masakit pa rin. Diba? Ganyan ang sintomas ng ulcer. Pangalawa naman, sa heart attack. Sa heart attack, ang timing malalaman nyo. Ang heart attack, sasakit ito or mahihirapan kayo kapag napagod kayo. Kapag napagod ito. Yan. Tingnan niyo ang puso sa heart attack, ha. Yan. Ang dami na heart attack ngayon, eh. Actually, nakakatakot talaga, eh. Yan ang arteries natin, ha. Hindi to normal. Barado yan. Puro mantika kinain. Puro lechon kinain. Puro crispy pata at fried. Nag-ipon-ipon yung mga mantika at sigarilyo. Nagbabara. Okay? So, yan ang nangyayari sa heart attack. Kailan ito sasakit ang puso? Okay? Sasakit itong puso nyo, sasakit yan kapag napagod ka. Napagod ka. Kasi pag napagod, bibilis eh. Kunwari, umakyat ka ng LRT. Yan. Tapos sasakit ang dibdib. Tapos pag nagpahinga, nawawala yung sakit sa dibdib. Lalakad ulit. Pag naglakad ng malayo, napagod, sasakit na naman ang dibdib. Puso yun. 99% puso na yon. Kung may history kayo na smoking, naninigarilyo kayo, may high blood, may diabetes, medyo above 30, 40 years old, malamang puso na rin yon. Diba? Kasi may risk factor na eh. Sigarilyo, alak, high blood, diabetes. Tapos, pag napagod, sumakit, malamang sa puso na yon. Tsaka parang dinadaganan. At yung sakit sa puso, ililinaw ko secret to eh. Between 5 minutes to 15 minutes lang. Mula 5 minutes hanggang 15 minutes lang ang sakit, tapos mawawala na siya. Pinakamatagal, 30 minutes. Pag sinabi mo sa akin, Doc Willie, ang sakit sa dibdib ko, 10 seconds. Ay, hindi sa puso yun. Hindi 10 seconds ang sakit nito eh. Doc Willie, ang sakit sa dibdib ko, 3 oras. Ay, hindi na rin sa puso yun. Baka nag-away kayo ng boyfriend nyo, ibang problema na yun. Muscle pain na yun. Muscle pain. Pag ginagalaw ito, sumasakit ang dibdib, muscle pain yun. Ito, yan, ginagalaw. Galawin nyo. O, sumakit eh. Buto yun, sa muscle yun. Isa pa, ihawakan nyo. Saan masakit? Ituro mo. Kung may ituturo nyo na isang daliri, dito, Doc, masakit. Itong buto masakit. Pag maturo mo ng isa, hindi na sa puso yun. Sa buto yun eh. Ang sa puso, sa loob. 5 to 15 minutes, nasa loob, parang dinadaganan, hindi mo maituro. Yan ang heart attack. Nababantayan natin. Paano iwas sa heart attack? Simpleng-simple lang. Pero ulitin ko lang ha. Simpleng-simple lang. Kasi ito number 1 killer natin. Gamutin ng high blood. Paano gagamutin? Inom tayo ng gamot. Ha? Kadalasan gamot. Tinuro ko nga sa inyo ay amlodipine lang eh. High cholesterol. Ha? Diabetes. Ginagamot. Sigarilyo. Babawasan. Yan. Talaga tigil na. Unhealthy diet. Tsaka exercise.
Meron nga kaming kinuhang bagong empleyado 50 years old siya, naninigarilyo siya. Tapos ang blood pressure niya sa akin, 170. Alam ba blood pressure, Doc Lisa? Parang 170, 100. Sabi ko, tatrabaho ka sa akin, 170, 100. Naninigarilyo ka. Alam nyo na, doktor kami. Binigyan ko lang amlodipine, 5 milligrams. After 3 days, nagsabi sa akin, Doc, ang ganda ng gamot. Ang sarap ng pakiramdam ko. Sa amlodipine, parang batang-bata daw. Nawala na daw yung sakit ng ulo niya. Chinek ko BP, 130/80 na eh. Magic na yung amlodipine eh. Diba? So, maganda yung amlodipine for 97% of patients. Sa inyo, 97% effective siya. Pero may 3% na baka magmanas, baka hindi bagay. Sa umpisa din, medyo sumasakit ang ulo. May mga first 2 days, may ganung nararamdaman. Pero afterwards, gaganda na pakiramdam nyo. Okay? Tapos, yung sa kirot ng dibdib, ito rin ang binabantayan natin. Palpitasyon. Hindi lang masakit ng dibdib, ay palpitasyon. Ito, makabog. Ano, ang bilis ng kabog. ECG yan eh, ang bilis ng kabog. Ako, meron din akong kabog sa dibdib. Meron akong konting mitral valve prolapse. Nakita namin sa 2D echo. Pag ang kabog nyo ay simpleng kabog lang, hindi naman kayo nahihilo, okay lang siguro. Pero pag nahihilo, pag nawalan ng malay, ito po lahat na nakikinig sa aking mga sa FB Live, kung meron kayong kakilala, kaibigan na nawalan ng malay, loss of consciousness, kailangan talaga pa-check sa doktor. Hindi pwedeng hindi. Pwedeng nagdadrama lang, kunwari nawalan ng malay, pero bihira lang yun eh. Pag nawalan ng malay, ang iniisip namin agad, nagloko yung tibok ng puso. Nagloko. Bumilis. At nagkulang ng dugo sa utak, bumagsak siya. Delikado po yun. Kasi pag hindi nagamot, may namamatay. Okay? Tapos, ito po kanina lang kasi galing ako sa isang lecture on basic life support Paano nyo malalaman kung ang isang tao buhay pa o hindi? Actually, hindi yan simple, di ba? Meron kayong aksidente, nakita, nakahiga yung tao. Tulog lang ba siya? Buhay ba siya? Ang iba ang ginagawa, i-check yung pulso dito, di ba? Iba, i-check pulso dito. Pwede rin, pero hindi siya 100%. Yung iba, pulso, may pulso din dito. Ako hindi ko chine-check dito Ang number 1 na pulso na chine-check ko, ang pulso sa leeg. Ito, carotid. Pero isa lang ang hahawakan nyo, kaliwa o kanan. Ito po. Itong pulso ang hindi nawawala. Habang buhay ang tao, never nawawala ang pulso sa leeg. Pwede nyo hawakan yan. Pwede nyo hawakan, pero isang kamay lang ang panghahawakan nyo, mga 5 seconds lang yan, yung pulso. Hindi yan nawawala. Pag nawala ang pulso, patay na yung tao. Kasi, yung pulso sa ibang parte, pwede mawala. Ang pulso sa leg, hindi mawawala. Alam nyo bakit? Number 1 ang utak Alam ng katawan, mawala na lahat ng dugo sa ibang, kaya nga namumuti ang kamay minsan, wala ng dugo, okay lang yan, huwag lang mawawalan ng dugo ang ulo. Pag nawalan ng dugo ang ulo, collapse, patay yung pasyente. So, carotid, yan ang chinecheck natin. Okay? Para malaman. Ngayon, second to the last slide, paano malalaman kung masama yung palpitasyon ninyo? Okay? Siyempre, sasabihin na iba, ipa-check mo, ipa-check sa doktor. Alam naman natin, mahal magpa-check, mahal ang 2D echo, mahal ang Holter. Abutin kayo 3,000, 5,000, papasa Diyos na lang natin. Pero, bago tayo mabot doon, may shortcut ako para sa inyo. Niisip ko yung pang mahirap style Pag ang palpitasyon nyo nandito sa kaliwa, pwedeng hindi magpa-check up. Para sa akin dito, ititipirin natin, pwedeng hindi magpa-check up. Pero pag ang palpitasyon nyo sa red, kailangan magpa-check up. Okay? Dito sa kaliwa. Pakita muna natin yung okay. Ang okay dito, ibig sabihin, normal ECG mo. Tsaka normal ang X-ray mo. Parang X-ray mo, okay naman. ECG mo, okay naman. Tapos, wala kang history. Wala sa pamilya mo na heart attack. Wala kang tatay, kamag-anak na namatay ng maaga. Diba? Parang healthy ka naman. Wala ka namang hindi naninigarilyo,
Yung x-ray mo, okay naman yung laki ng puso, ECG mo, okay naman. Minsan may pagkabog-kabog lang. Tingin namin, maliit ang chance ang mamamatay yung patient pag nandito ka. Low risk eh. Low risk siya. Okay? So, pag nandito kayo, wala tayong budget, sige, di kahit ano muna, ingat-ingat lang. Bawas sa kape, bawas sa stress, bawas sa sobrang pagod. Okay. Ngayon naman, ito yung kailangan magpa-check up na kahit walang pera, wala tayong choice eh. Kasi baka tagilid. Ito may pula. Pag yung nawalan ng malay, ito po yan, syncope. Syncope is nawalan ng malay. Ano, choice tayo. Pag yung puso may sira, heart enlargement, malaki ang puso, hindi na maganda. Malaki na ang puso, mahina ang puso, may kabog pa, ay baka biglang mamatay. Ito po, sudden death to eh, SD. Sudden death. Yan. Refer to cardiology, ASAP. ASAP is as soon as possible. O sabi na iba, ASAP, always say a prayer. ASAP din, di ba? Tapos, meron pa ako napakahalagang tip. Napakahalagang tip. Hindi nyo ito maririnig siguro sa iba. Alam ko, sinasabi sa inyo, sino mahilig mag-jogging, mag-running, mag-triathlon? Di ba healthy yan? Healthy. Kaya lang, meron na nakikita ngayon na nababalita, marami-rami na ang namamatay habang nagmamarathon. Sa US, nababalita. Dito sa atin, bawat triathlon dito na event, may isa namamatay, may dalawa namamatay. At ang mga namamatay, tatakbo sila ng mga 10 kilometers, 20 kilometers, di ba? Ang mga namamatay, walang high blood, walang diabetes, hindi naninigarilyo. Healthy talaga sila. Healthy sila. Tumakbo lang sila ng 20 kilometers, doon bigla namatay. At usually, edad 40 pataas. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, para sa akin baka ibang doktor hindi pareho ang opinion. Pero para sa akin, basta above 40 years old ka na, kahit healthy ka pa, hindi ka naninigarilyo, wala kang bisyo, talaga mabait ka. Pero pag yung katawan mo, tinakbo mo ng 20 kilometro, nag-jogging ka ng 3 oras, talagang merong bibigay. May bibigay. Bakit bibigay? Pinagod mo masyado yung normal na puso. Hinto na lang siya. Ang dami niyan. Yung isa nga, pinilit tapusin niya yung finish line. Sabi niya, lapit na, finish line. Naabot niya yung finish line. Pag abot ng finish line, namatay naman. Parang kotse. Ang kotse, kaya tumakbo ng 100 kilometers per hour. Pero kung yung kotse, kahit bagong-bago, patakbuhin mo niya ng 160 kilometers per hour. Sobra bilis. Kita mo, kahit bago pa yan, may ilang kotseng bibigay. Kasi sobrang bilis eh. Ha? So, yun lang, common sense lang. So, common sense lang tayo. Pag sobra talagang, paano yung, ang daming nag-i-invite sa akin, Doc, mag-jogging ka, 10 kilometers, 20 kilometers, ang sarap-sarap. Pwede mag-exercise, wag lang sobra. Wag nyo sobrahan, wag nyo pilitin yung katawan ninyo kasi baka bumigay eh. Okay lang mag-exercise sa tamang-tama. At ang last tip ko na lang, na simpleng sintomas pero nakamamatay ay namamayat. Okay? Sabihin, hi, kamusta ka ngayon? Parang namamayat ka. Dapat ba masaya? Oo nga, pumapayat. Pero sila, namamayat ka. Kaming mga doktor, oras na may makita kaming pasyente o tao na namamayat at hindi nagda-diet. Hindi siya nagda-diet. Biglang namayat siya ng 10 pounds. Lumiit yung mukha. Isa agad iisipin mo. Iisipin namin, baka may cancer. Diba? Kung walang cancer, di mas maganda. Kung hyperthyroid lang siya, maganda. Kung may problema siya, namayat siya, okay lang yun.